ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Para sa Radyo Pilipinas, 5:05 sa aga. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Atin ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, good morning, good morning. Welcome mga abiyan sa pagpangalaga sa programa Usapang Agrikultura. Nakupod kami diri sa Radyo Pilipinas Iloilo at ang Department of Agriculture Western Visayas. Sa kamalamig nga aga sa aton nga tanan, kamusta ang inyong nga weekend? Sabay pa nga naka-recharge, nakapahuway sa panibago naman nga semana, nabaka-bakas ang ulan. Oras natin mga Ben, 5:06 sa aga. Nakapangapay na ba dira no ang aton nga mga kautusan? Nagahigop na no sa mainit nga tsokolate. Mga biyan ako ang inyo alagad ka din, Marian Grace Aranyata. At subong mga biyan nung Lunes at nga pagpangalaga diri sa Usapang Agrikultura. Later on, isa ka espesyal nga guest ang aton nga makaon. I believe mga biyan yari na ang akon nga co-host sa Usapang Agrikultura live sa aton nga Zoom, Sir John Candelario. Sir John, good morning sa imo. Yes, Ma'am Marian, good morning kag happy Monday sa aton tanan ng mga tagpalamati, sa aton ng mga farmers, sa aton ng mga fisher folk, sa tanan nga katapo sa Department of Agriculture Western Visayas sa pagpanguna sa aton nga Regional Executive Director, Director Dennis R. Arpia, ag ang aton duha ka maambong Regional Technical Director for Operations and Extension ng aton nga OIC Director si Ma'am Maria Teresa Solis kag for Research and Regulation si Director Zarlina B. Coelho and the rest of the men and women of Department of Agriculture Western Visayas. Maayong aga sa atong tanan. Yes, good morning, no? Especially sa aton nga mga manguma, mga fisher folk nato no nga naka-tune in na sa mga aga sa aton sa Usapang Agrikultura. Wala naton Sir John no, nga aton nga mga mangunguma maging isda naton. Prano pa ini sila yung nagabugtaw, wala pa gani alas 5. Bugtaw na ini sila no para man nga magkumpisa sang ila nga adlaw. Ang pila din sa ila Sir John naka-tune in na no, nakaliso na sa ila radyo sa 585 AM or nagalantaw no sa aton nga Facebook live. Live kita subong mga abyan no sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Kani no kamiluya kamo dira ipa-shout out no o kung tamyo wo. Comment dira no sa aton nga comment section sa Facebook live sang Radyo Pilipinas Iloilo. Diyan tingwaan natin no nga malabot ang aton nga pag-asa Iloilo subong nga Lunes kiti importante no nga magiyahan naton ang aton man nga mga farmers no and fisher folk no, especially those nga nagaplano ya nga ti magkanto no sa ilang talapan o magpalawod no subong nga importante nga ti magiyahan kita kiti kagabi diri sa aton sa Iloilo City madamol ang ulan no about dira sa inyo ya Sir John sa imo nga area kahapon. Yes, medyo mamunog ang ulan diri kagapon na ari kita sa may Lemery
Ma'am Marian, medyo mabaskog ang ulan diri. Yes, and hindi lang diri no, gali sa aton sa Iloilo City, ning madamon nga ulan no, but even dira sa province of Iloilo. So importante gid no nga mahibaluan naton no, magiyahan naton ang aton man nga mga kauturan nagapamati subong aga. Ano no ang expected naton nga weather outlook subong nga Lunes at sa mga masunod man nga inadlaw. Sige, balikan naton Sir John no, sa dili madugay ang aton nga pag-asa. And for this week, Sir John, no, exciting, especially subong nga Lunes. Nami ang aton nga topiko dili sa usapang agrikultura. And for the information sa aton nga mga tagpalamati, makaupod naton ang hepe naman niya, ang chief naman niya sa isa sa mga division sa DA Western Visayas, ang mga planning, monitoring, and evaluation division ang makaupod naton for the rest of the week ang mga personnel man. Pero sa mga adlaw ang chief, si Attorney Rolin M. Asuncion. Yun, and I believe Sir John, no, yari na sa aton nga Zoom ang aton mga espesyal nga bisita subong nga Lunes, si Attorney Rolin Asuncion. Attorney, good morning sa imo and welcome diri sa Radyo Pilipinas Iloilo sa usapang agrikultura. Good morning, Ma'am Grace. Good morning, Ma'am John. Sir John, good morning. Maayong aga sa tanan nga tagpalamati kag nagalantaw sang sini nga programa usapang agrikultura. Maayong aga sa tanan. Salamat sa pag-imbitar sa amon diri sa inyong programa. Kabay pa nga maayong atong adlaw subong. Thank you. Yes, kabay pa nga mangimanami ang aton nga Lunes, Sir John and Attorney Rolly, no, subong nga adlaw. So una sa tanan na Attorney Rolly, niluyag namon hipaloon, ano ba na maghambal ikaw, no? Ano ang function sang aton man nga Planning, Monitoring and Evaluation Division dira sa Department of Agriculture Region 6? Yes, ang Planning, Monitoring, Evaluation Division, isa sa mga importante nga division sa isa ka ahensya, especially ang Department of Agriculture. Considering under sa Regional Executive Director nato yung wing, duwan siya ang doon nagkaagapay niya sa left ug sa right. Ang isa na dira among Admin and Finance Division, kag ang isa dira amo ang Planning, Monitoring and Evaluation Division. So, based sa among nga struktura, under kami sa Regional Executive Director, because we serve as the division responsible for crafting strategic plans, monitoring project implementation, evaluating outcomes, and of course, na-manage mo kami sa mga data system nga among nag-guide sa aton nga departamento sa mga programa kag pulisiya sini. Yun. So, kumbaga, attorney, no, ang brain sang aton man nga DA Western Visayas ng aton nga PMED o kon ang Planning, Monitoring and Evaluation Division. Sir John. Yes, it was also mentioned, attorney, no, nga ginakapig nga cerebral system naman niya ang PMED when it comes sa aton sa Department of Agriculture. Ano naman ang rason o kung nga ginakabig nga cerebral system ang PMED sa Department of Agriculture? Tama ina, Sir John, no? Kay tungod ang Planning and Monitoring and Evaluation Division, amo ang nagaserbi bilang the brain center na among nag-guide, nag-assess, kag nag-refine sa mga agency strategies and occasions. Ang mga rason sina nga to pamaagi sa aton nga PMED, kami ang nagapanguna sa paghatag sa mga strategic planning and direction. Kami man ang nag-conduct sa mga monitoring and feedback, tapos mga evaluations and learnings, tapos kami man ang ara-dra samon ang pag-manage ang information system, kag may mga integration and coordinations kita. So basically, the brain system gid siya o kung cerebral system, considering nga kung sa strategic planning and direction, ang PMED ang nag-formulate ka nag-update sa mga long-term and annual plans, included na dira ang agriculture and fisheries modernization and inang industrialization plan o kung APMIP. So,
kaangay sang isa ka utok bala o kon brain, it charts the course and ensures all actions align with the department's missions and goals. So sa monitoring side naman iya, ang PMED ang nag-track sa mga physical and financial performance of all DA program and projects. By the way, sa amon nga division, may 3 kami ka sections abi Sir Jan, ang Grace, no? Amo na ang planning and programming section, ang ikadua amo na ang monitoring evaluation section, kada ikatatlo amo na ang management information section. So kada isa kag isa sina kung iaangot mo na do kumbaga sa kwan bilog na nga departamento ang ginadala namon. Because una sa tanan ang plans and programs ara sa amon. Tapos pag once kami mga programa na kita, once kami mga projects na kita, gina-evaluate naton ina, gina-monitor naton ina, not only to the impact but rather of course even to the progress sa mga programa sang Department of Agriculture. And then ang tanan ng mga data naman niya na ginagather natin from the field, coming from of course sa aton ng mga local government units na ginahaboy sa aton ang mga informations and data, gina-store man na ina namon. That's why we have that database, we have that repository of all the data and information. Kag ara na dira sa aton nga management information system nga anytime nga kinahanglanon sa aton nga departamento, pwede na naton magamit. Maga-survey man na siya as guide sa aton management kung paano niya padalaganon ng aton nga departamento. So gina-evaluate na naton. Basically, amo na ko nga ginatawag kita Sir Jan nga brain, the brain center or the sa ginambal mo na the cerebral system of the Department of Agriculture. Yes. Attorney, ano ay matabo no sa isa ka department, particularly no sa DA, kung wala no sang PMED? Una sa tanan, bisan pa hindi lang sa Department of Agriculture, Ma'am Grace, importante abi ang planning eh. If you notice, bisan sa aton sa perspektibo sa paglantaw naton sa aton estado, in our state, in our government, we have this planner. Ara da ang NEDA. Yes. Ara dara ang planning department sang aton nga pungsod. Meaning to say, very important and very vital ang role sang isa ka planner, sang isa ka planning department, even in different corporations and in different companies. Importante ang planning because everything starts from planning. So maplano kita anay, and then later on pag na-set na naton ating mga plano, uprahan naton ina sa mga pamaagi paano ina siya materialize, and then pag in place na siya during implementation na i-assess pag ina siya. So evaluate naton kumbaga maayo bala kung hindi. Kung hindi maayo, hindi na natin pagpadayon nun sa sunod na tuig. Pero kung maayo siya, kag need improvement, we have to adapt that system or improve that system. Yes. That's why nakita ko gid na siguro nga very important kag vital ang PMED. Kay kung wala ina siya, I think disgruntled siguro ang sistema sang isa ka ahensya sa gobyerno or department or company or corporation, so to speak. Yes. Attorney, gin-mention mo kaina no nga isa man sa mga roles kumbaga na sang aton nga PMED is to evaluate no. So pag abot sa mga plans and programs no sa inyong departamento no, ano kalawig ini no ang paghiwat naton sa mga evaluation sa pagpatuman sa or antes naton i-implement no ang mga programa naton or plans dira sa DA Region 6? Ang evaluation ginakandak naton periodically. May ara kitang monthly, may ara kitang quarterly. Usually sa amon nga division, ang monitoring evaluation system we dispatch sa mga staff naton dira. May kadtog na sila sa field. And then nagkapakig-angot gina sila sa aton mga farmers and fisher folks. Gina-check man naton to ang mga programa or projects na gipanghatag sa ila. We also
invite or interview sa aton mga beneficiaries kag ginapamangkot gid naton sila kung kumusta ang nanging impact sa mga proyekto nga ginpanghatag sa ila. And by that, gina-assess naton kumbaga ini ba lang proyekto sang departamento naghatag sang alibyo sa ila, nakahatag bala sang maayong benepisyo sa matutuod sa mga nagbaton sa sining proyekto. So after that nga mag-gather naton, then nagakandak kita sa ginatawag na assessment review. So probably pwede mo nato na i-conduct na mga monthly, pero most likely we do that by quarter. So that for for example, for the first 3 months and for the second quarter, gina-assess natin na by quarter para at least mabalaan natin kung kumusta gid bala. Yes. Not only ang outcome but rather ang impact ng proyekto sa mga benepisaryo naton o kung sa mga tao nga ginpangtagaan naton sa mga projects and programs. Yes, kag hindi lang gali haom-haom ini or ubra-ubra Sir John and Attorney Rollin no ang paghiwat naton sang assessment importante nun nga nagapanaog kita sa ground kinapamangkot mismo no ang aton man nga mga beneficiaries or mga farmers or fisher folk naton no regarding no sa isa ka programa kung bala ini no may impact o kung dako ang bulig sa ila no and at the same time makaubra no ang aton man nga department sa mga bag-o nga programa nga suitable para sa ila. Sir John. Yes, I agree to that, Mama Marian. And next natin yung question, Attorney, no? Ano naman niya ang rolyo sa PMED, Attorney, sa when it comes to strategic planning, pag-provide sa direksyon naman niya sa pila ka mga programa sa aton nga ahensya ang Department of Agriculture? Sa strategic planning naman niya, ang PMED of course, kita ang mga nag-prepare na sa mga regional agricultural and development plans natin na aligned sa polisiya, hindi lamang sa region but rather sa mga national policies man natin. Tapos kita mga ang nag-lead sa pag-develop sa mga investment plans and annual work programs. At the same time, kita man ang nag-advise sa management sa amo to ka ginasinambal ko sa paggamit sa mga data trends and impact studies to guide decisions. So that's why very vital gid ang role sang PMED considering kita gid na iya ang kung kaysa pala mangkutan wala. Pwede kita nga pamangkuton ti kumusta na ni ang muni abi naton nga mga programa. So we can serve as guide. Although nga ti siyempre ginalantaw man na naton kung ini bala viable siya, may impact ba na siya. Mm-hmm. So makaserve kita as advisor man sa aton nga management. So by that, ang mga plano nga ini ginahiwat na naton. May ara kita nga mga consultations nga ginapang-obra. So ginapatawag naton usually ang mga local government units man, ang aton nga mga CSOs, ang aton nga mga farm associations, ang aton nga mga farmers and fisher folks, pinapamangkot man naton kag ginapasabit man naton sila sang ilang mga proposals kay para at least ma-evaluate na naton. Yes. And you also mentioned kay Ina Attorney no nga ang aton nga personnel git nagakagto sa dalom no nagakuha sang assessment or evaluation no nagapamangkot sa aton man nga mga beneficiaryo no mga farmers fisher folk and at the same time nagahiwat man kita no sang aton man nga meeting with our local government units and different organizations. So paano no ang PMED Attorney no naga-implement sa monitoring kag feedback system sa mga programa no sang aton man nga Department of Agriculture Region 6? Yes, Ma'am Grace. Thank you so much for that question. That's a very good question. Kay saan nasilingan natin kagina sa pag-implement sa mga monitoring at feedback system natin sa DA programs, ang ginahimo natin sina, nagakandak kita sa regular field monitoring visits. We really take time sa pagkadto sa aton nga mga farmers and fisher folks. Hindi lamang sa pag-interview, but rather, ginalantaw gina naton, gina-observe gina naton
kung baga ang ini nga proyekto may impact sa ila kay importante ati ang impact, no. Hindi lamang sila nga kay siyempre may on the other side sang aton nga ginahimo may mga procurement processes kita. So we procure sa mga farm inputs, we procure sa mga machineries para sa mga farmers and fisher folks nini. However, pag once nga na-deliver na naton, syempre, pag nabato na nila, we do not know kung gingamit kid man nila sa injecto o kung hindi. Or base inhaliid lang nila na sa kilid, inhaliid lang nila sa ilabalay, or something like hindi gali maayo ang ginhatag naton nga project sa ila o kung wala nila na puslan. So amo na nga dapat naton kadtuan sila. So sa pag monitor naton, ginapamangkot naton na sila. Kumusta ang ginpanghatag namon sa inyo ng mga machineries? Okay bala? Amo na nga kung kaisa, we also receive some hindi lamang mga maayo man nga feedbacks, may araman kisang nga mga like reklamo sila nga hindi maayo ang amoy nga ginpang hatag sa ila. So butang balon, matrace back naton ina. Yes. So meaning to say, mabalik kita like sa procurement kung ang na-procure bala naton insakto o kung hindi. O kung ang butang balon sina nga base bala ang gin-provide o kung ang gin-distribute man sa aton nga mga suppliers, hindi amo. So may way kita of checking. Amo na ang nagakandak kita sa mga regular field monitoring visits. At the same time, may ara kita na ginatawag na progress reporting system. So sa progress reporting system, ginalantaw na naton both sa physical kag sa financial na nga performance sa kada banner programs. Kami abi sa Department of Agriculture, we do have different banner programs like sa rice, sa corn, sa high value, sa livestock, so on and so forth. So meaning to say, ini silang mga different naton nga banner programs, naga-perform ini sila. Meaning to say, may target ini sila kay sa planning naton kaginato, ang butang balon sila nga naga-target na sila nga daan natin kung ano ang ilang mga ipanghatag, something like that, ano ang ilang pang i-procure, and then pag na-target na nila, that means to say may physical target na sila, and then paano naman na nila i-materialize. So meaning to say, na-procure na kita. So butang balon, pag once ka nag-obligate kita, pagkatapos later on, i-disburse na naton, so ginalantaw naman naton na ang ginatawag naton nga financial performance nila. Kung madasig bala sila magpaubos ang budget na allocated para sa ila for that program, so dira naton ginatakos ang ilang performance. And then may mga feedback loops man kita, meaning to say, para ma-check natin kung ma-adjust ng mga programs based on actual implementation and outcomes. Kagang isa ka importante, I think na do ginagamit naman para at least transparent siya. Ang ginatawag nga ang geotagging and performance indicators nato. Kay mga projects nato na uso na ng geotagging, so meaning to say, makita ginaton based on interventions of sining modern ng facilities kag data gathering, makita na naton ang mga proyekto kung matutuod din man nga ini nga projects ginhatag sa amo nga particular nga lugar o kung sa amo particular nga location. Sir John? Yes, you mentioned kagina attorney ang MIS, no. Paano naman ang naman niya ang paano gina-carry out sa ating PMED ang data kag intelligence management para naman niya sa ginahambal naton nga evidence-based decision making. Ang MIS, that's why I encourage nga ang amon nga isa kasangay sila ang section sa MIS. Would also be invited, no? At least maka-tinpo man kung maka-time, pwede man sila nga ma-invite sa sining platform para at least masaysagad nila in detail ang works ng MIS. But in a nutshell, ang ato na iyang MIS,
sila na ang nag-maintain sa mga databases ng program beneficiaries natin. Mga agricultural profiles, performance indicators, meaning to say, ara na dira ang tanang nga data. Pila ang program area, pila gid bala ang area sang aton sa kabilugan sa Western Visayas. Di of course dati mga almost 322,000 hectares kita. Pero siyempre since na minus na ang NIR, so basically mga around 257 plus thousand hectares na lang kita. So ina nga program area natawon pagita naton pila ang program area para sa aton na rice, corn, I mean ang total area binato no. Tapos dira man sa MIS naton makita ang mga program areas like sa rice, sa corn, tapos pwede mo manda mapamangkot sa ila kung pila ang area nga ginatanuman sa mga kakao, ginatanuman sa mga kape na kung sa diin na located. Those are data and information nga pwede naton mapamangkot sa ila. So ara na dira ang halos tanan nga data nga na sa aton nga MIS. So kay nagagamit man kita sina sa mga geographic information system and dashboard abi. So gina-develop na naton. So dira sa MIS, may dashboard na ta. So pwede ka da kapamangkot sa ila, especially sa subong no na ginalantaw man naton ang mga poverty incidents. So nagapakig-angot man kita sa BSK. Gina-check naton ang aton mga data. Tapos may ara man kita ginatawag nga RSBSA. Kadamo sang data nga na store dira nga kung gusto mo nga mag pangayo sa ila, pwede ka na kakadto para nga nga data or information will serve as your guide kung ano ang gusto mo nga i-develop nga klase ka projects or programa. Yeah. So, isa pa gidira, I think tungod sa sina nga data, may ginatawag kita nga mga data analyzation to support sa policy kag funding decisions sa ating management. Yes. Attorney Rolin and Sir John, no, before kita mag-continue no, sa aton man nga istoryahanay sa bunga aga, no, take lang kita sang short break and then magabalik kita no istoryahan ta pagid iban pagid no nga mga programa no or kung mga pagpanikasugman sang aton nga PMED and at the same time no ang partnership nato no sa sini nga division sa iban pagid naton nga stakeholders kag local government units. Ang mga abyan no magabalik sa dili lang madugay kita diri sa usapang agrikultura. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Tax Scam. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Game, 1, 2, and... Balikat ulo, kita kwetan, may mga susus. Huwag mong itikan ang hindi sa'yo at maging discipling tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Agapay niyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Ito sa Radyo Pilipinas.
sitwasyong idinulot ng African swine fever sa hog industry ng bansa, umabot na sa pagdeklara ng state of calamity. Pangunahing target ng kagawaran ng agrikultura na muling pasiglahin ng sektor ng mga magbababoy. Cash assistance para sa mga backyard hog raisers. Inilaan din gaano kaya kabilis makakabawi ang hog industry. Ang rehabilitasyong ito na ba ang makakapilit sa paglaganap ng ASF? Anong epekto ng proklamasyong ito para sa presyo ng karning baboy sa merkado? Patuloy na tumutok para sa mga pinakahuling balita, tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas. Ang sweet steak ay pang-mam-ham. Ang sumipol ay pang-bum-ham. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Oras sa Radyo Pilipinas, 5:35 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa gihapon mga abyan, nagapamati ka mo sa programa Usapang Agrikultura. Kaupod kami diri sa Radyo Pilipinas Iloilo kag ang ato nga Department of Agriculture Western Visayas. Sa mga kauturan natin mo nga ulihin na katsyo, mga abyan subo nga lunes, ato no gina-istoryahan ang role no sang aton man nga Planning, Monitoring and Evaluation Division sang DA Region 6 kaupod nung aton nga bisita si Attorney Rollin Asuncion. Ilit no nagabalik sanday Sir John ang aton nga co-host kag si Attorney Rollin. Attorney, kainano you've mentioned ang aton nga PMED no may ara sang 3 ka section. So as of now, attorney, pila ka bilog ang aton nga mga personnel no sa idano man sang aton nga PMED? Medyo magkamay lang gawa ang aton nga mga personnel, mga almost mga 13 to 14 kami. But if we include sang aton nga mga COS or job hires, makalabot mo kami mga at least 16 to 17. So, madamo-damo man gagawan although ngating aton nga mga planting position gamay but with the help no sang aton man nga mga COS, madamo-damo kita dira sa aton man nga PMED attorney. Sir John, basi mi ara ikaw no nga dugang nga question kay Attorney Rollin. Yes, Ma'am Marian, ang aton nga continuation sa aton nga pamangkot. You mentioned kagina ang MIS attorney. Ano naman yung mga systems o just a glimpse lang no kahit makakaupod mo nato na isa sa mga personnel sa Mozambique section. Ano naman yung mga systems o databases ang gina-manihar naman niya sa PMED. Yes, mga abyan no, natin Sir John ang sabatman ni Attorney Rollin. Iti ang baga ni mo. Yes. Sige, ara sa Okay, ang monitoring and management information system, ang management information system, responsible ini sila sa mga IT facilities naton sa region kag sa mga research stations. So nag-develop na sila sa mga management information systems for agency reports, programs, activities, and administrative functions. So sila na ang nag-assist and coordinate sa mga preparation, review, and updating sa mga functional, commodity, kag sa mga support services plans natin. So ang sanhambal ko lang kagina, ang aton nga MIS, sila na dara-ara da ang mga data systems naton. So may mga ginatawag kita dara nga mga georeferencing. So ara na dira ang aton nga mga data naka-store. So sa hambal ko na gani kagina, tanana pati ang registry system for basic agriculture ara na dira supposedly sa PMED man naka-store. So even ang mga gina feedback sa aton, even ang mga number of projects ara na dira sa aton. So
almost halos tanan nga ginaobra nato sa Department of Agriculture as far as the technical matters are concerned, ara na dra supposedly sa aton nga MIS. Yes. Attorney, ang inino nga MIS naton, like for example, ako no isa ka mangungumaw kon fisher folk no, kag luyag ko mahibaluan no ang certain nga data, for example no, ano ang mga ongoing nga mga projects ng aton man nga agency no, pwede ako maka-access sa sina nga information. Yes, of course, ma'am. Pwede. Pwede kada kay sa nahambal ko na kagina, may ara man kita nga hub o kung may ara man kita sina nga we call that as dashboard. So bisan pa i-open mo ang aton nga website, Yes. kay di siyempre gina-maintain part man sang naga-maintain dira sa aton nga website ang aton nga MIS. So ara dira nakalista ang aton nga mga programs and projects. So basically, pwede ni gid nila ma-access kag malantaw kung ano ang mga programa dira. And in fact, ang DA Western Visayas, ano kita siyempre, we always adhere to the principle of modernizing our agricultural system. Yes. So meaning to say, ara kita sa digitalized agricultural system na. So halos tanan supposedly nga mga avenue gina-open naton ang window sa aton nga mga farmers officer folks. So isa na dira ang aton nga website. And of course gani bisan pa kung lantawon mo may field jobs man kita nga system, Philippine Government Electronic System, procurement system nga pwede mo nila malantaw kung ano ang mga gina-procure bala naton nga mga farm inputs, fertilizers, mga machineries na kamo nang gina-distribute naton sa aton nga mga farmers and fisher folks. Yun. Sir John? Yes, and as one of the divisions sa Tarnino sa Department of Agriculture, paano naman kita nag-integrate kag nag-coordinate sa ibang pagit ng mga DA units kag aton man nga mga stakeholders? Yes, that's a very good question. No? Actually, kita sa PMED, kita ang nag-organize sa mga joint planning workshops kag consultations. So may mga ginakanta kitang civil society organization consultation workshops, may mga joint planning workshops kita, may mga technical reviews kita. Kadamo kita sa mga ginapang-ubra nga mga joint planning workshops. So we invite our civil society organizations as well as our LGUs and even those who play the role in plan and budgeting program, no? Gina-imbitar natin sila para nga at least ma-konsulta man kag ma-integrate kung ano ang ilang mga plans, hindi lamang sa amo nga tuig kundi sa masunod man nga tuig. Tapos nag-coordinate man kita sa mga national and regional line agencies, LGUs and CSOs. Ang PMED actually though ang iyaman sina ang isa sa mga core functions, the PMED serves as the secretariat. Hindi lamang sa CSO, kundi bisan pa sa aton nga regional management coordination, no? Kita ang secretariat. So meaning to say ining mga allied agencies naton, attached agencies naton, nagakandak na sila sang periodic meeting kag tungod sa secretariat nga PMED. So amo na isa man na sa pamaagi kung paano kita makipag-coordinate sa iban man nga mga units sang Department of Agriculture. Kag isa pa dira among ang PAFES o kon ang Provincial Led Agricultural and Fisheries Extension System. Kita man da ang secretariat. Kag kadamo pa technical secretariat kita sa mga CSO accreditation. Kaya you know what, ining aton nga mga organizations, associations, mga farm associations, kinanglan man nila magpa-accredit sa aton. So nagakadto na sila sa PMED kag ang aton nga PMED amo na ang nagaserbi nga bilang secretariat kag gina-encourage din sila
nga magpa-accredit sila sa Department of Agriculture para man sa ilang kaiwan. Yes. So, attorney no antis kanamo no pangayo asang imo man nga parting nga message na sa aton man nga mga tagpalamati no. Last question na lang attorney no, paano no gina-make sure sang aton man nga PMED no nga coherent kag ang miara sang unity no sa direction sa tanan no nga mga inisyatibo sang aton man nga DA Region 6. Una sa tanan hambal ko nakagina si PMED nang serve as a secretariat. So ang guaya sina na gina-make sure kinaton ang tanan-tanan nga information magasulod sa aton, ma-store naton. Kadua, dapat papamatian gid naton kung ano ang mga plano nila. Ikatatlo, dapat mag-gather gid naton kung ano ang ilang mga targets, physical targets. Ikaapat, hindi lamang sa sulod ng Department of Agriculture but rather outside man, nag-reach out kita sa mga local government units, sa mga CSOs, sa mga farm associations man naton, kag gina-encourage din naton sila. So si PMED, hindi lamang siya from birth but rather up to the end siya. So meaning to say, from start to finish ang trabaho ni PMED eh. So sa start amo ng pagplano, sa pag-strategize, sa pag-set sa mga targets, and then until such time na ma-implement ina, until such time na mabayaran ina, and until such time na ma-check naton kag malantaw naton nga ang impact, ang outcomes ina nangin maayo para sa aton nga mga beneficiaries o kuno nga aton nga mga farmers and fisher folks. Yes. So dyan basi may pahabol ikaw nga question no o sa aton man nga bisita sa bunga aga. Yes, attorney, lastly na lang gid no. Ano ang imong mangin message naman niya sa aton, especially sa aton yung mga stakeholders, may kaangtanan sa pila naton ka mga upcoming naton yung mga activities. So kung if may base yan, may kita mga program subong naman niya nga tuig 2025. Yes, of course. Bago lang kita nag-assist sa aton nga Farmer Regional Executive Director kay Sir Buen, nga I think nangin isa niyo man ka mga guest diri, naglibot kita no sa 5 ka probinsya, from Guimaras to nag-start kita sa Iloilo, Guimaras, and then nag-Capiz kita, nag-Aklan, and then nag-Antique. So ang initanan ginlibot naton nangin dako man ang part na da sang PMED bilang isa sa secretariat o kon Regional Agri-Fishery Council Secretariat. So ina isa lang sa mga projects, programs sang DA. So ginpamatian naton ang aton nga mga farmers. So sa aton nga mga stakeholders, at sa aton nga mga farmers and associations, gina-encourage naton sila nga magkadto sa aton nga departamento kung sa aton ahensya. Because ang Department of Agriculture is willing gidya na mag-assist sa aton nga mga farmers and fisher folks. The only way nga mabatian naton man sila kung anong ilang nga mga problema, kung ano ang ilang nga makinahanglanon is of course it's a two-way process. Pwede man sila magkadto sa aton, pero kita yan naghimo ng pamaagi para ma-reach out sila. So we go to the field, we go near to our farmers and fisher folks para at least mabatian naton kung anong ilang mga sentimento kag kung anong ilang mga kinahanglanon. And then pagbalik naton sa aton mga opisina, ginalista naton ina kag ginaobrahan naton sa programa kag gina-propose naton ina sa aton nga management para at least mangin talunsay ang programa para sa aton mga beneficiaries and stakeholders. Yes, and it is good to know Sir John or Attorney Rolly no isa ang aton nga PMED no sa nag-assist man sa aton nga
Fred, si Engineer Buen, no? Kiti sa madumduma ko Sir Jano sa interview naton sa iya, isa sa mga gin-mention niya nga gusto niya no libuton initanan naton nga probinsya no kag ibaluon no ano ang mga sentimiento, ano pa no ang mga suggestion man sang aton no nga mga mangunguma diri sa Western Visayas. So according diri kay Attorney Rolin, naghatag sila assistance no kag napamatian no ang aton man nga mga kauturan nga yara sa grounds. With this attorney no madamo gid nga salamat no sa time maginhatag mo diri sa amon sa usapang agrikultura kabay pa nga ini ang last time nga makaupod ka namon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Madamo man nga salamat sa sining nga kagayunan nga ginhatag ni sa akon. Thank you gid Ma'am Grace, thank you Sir John sa pag-invite no. It's really a privilege nga nangin kabahin sang usapang agrikultura. And willing gid kag open ang amon nga opisina sa Department of Agriculture, particularly sa Planning, Monitoring, Evaluation Division para mag-assist man kag maghatag man sang kung ano man nga mga data kag information na kinahanglanon sa sining nga programa para sa ikasanyog sang usapang agrikultura. Madamo gid nga salamat kag maayong aga sa inyo tanan kag sa aton nga tagpalamati. Yes, good morning attorney. So there you have it mga beno, ang chiefs ang aton nga Planning, Monitoring and Evaluation Division sa DA Western Visayas, si Attorney Rolin Asuncion. Grabe Sir John no, ambal ni attorney no, isa sa mga duha ka importante no nga mga divisions dira sa aton nga DA Region 6 ang aton man nga PMED, and dako no ang role sini no especially sa pagkuha naton or pag-plan out sa aton nga mga programs sa mga activities naton, and at the same time paghiwat sang monitoring, assessment kag feedback no dira sa DA Region 6. And sa sunod nga mga inadlaw, Ma'am Marian, nagkalain-lain na naman niya nga sangay sa Planning Evaluation Division ang aton nga mangin kaupod gani sa aton nga mga pati kag sa aton nga mga tumalanaw sa aton nga Facebook Live. Bantayan nato ang aton nga masunod nga mga episodes. Yo, speaking Sir John no, sa live nato luwag nato tayo tamyawon sa maayong act Sir James Earl Oganes, nga Regional Information Officer. And Sir John, basta mi ara ikaw no luyag nga tamyawon. Yes, ginatamyaw nato mga na-mention kagina ni attorney nga nag-conclude na ang aton nga Farmers Congress kag giniwat sa 5 ka mga probinsya sa Western Visayas. So nagpasalamat kita sa PMED man no, nga naging kabahin sa nga nasambit ni Farmers Congress Secretariat ag sa pagpanguna man sa aton nga Farm Regional Executive Director si Engineer Buen S. Mondihar, sa tanan nga mga PAPC chairman nga nagabuylugid agud nga maging madinalagpon kag maging mabidungahon ang aton nga pagkontak sa Farmers Congress with our partner ng mga national agencies kag mga focal person man sa aton nga DA banner programs nga nag-upod sa aton nga Farmers Congress. Yo, mabay pa no after this Congress Sir Jano matipon nato no ang mga suggestion no o kung mga panghambal diri no sa aton man nga mga tumalambong no para nga plano kita no dira man sa DA regions para sa ikaayo no sa aton man nga mga biyan oras sa Radyo Pilipinas na 5:52 sa aga. Unfortunately, Sir Jano, wala na kita sang nabilin nga oras. Iwan ko tamyaw no sa nga maayong aga no ang tanan nga mga tune in sa 5858 mga nagalantaw sa ato no sa Facebook Live. Good morning sa inyo. Please kita Sir Jan magtako, pasalamatan ko ano yung akon man nga mga katuwang teknika. Sa studio, Sir Alan Defante kag sa among transmitter. Sir Jones Hotan. Mga biyan kami na lang ang inyong nangin alagad. Ako si Marian Grace Ereniata. Kag ako si John Candelario from DA Western Visayas. Kag ini ang Usapang Agrikultura. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko
Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay, pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno, kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas,